Hi guys, good morning. This is Miss G in Taiwan again and welcome to my vlog. For today's video, pag-uusapan po natin ang naging step-by-step process ko kung paano ako nakapagtrabaho dito sa Taiwan. Maraming nagme-message po sa akin sa TikTok and Messenger kung paano ako nag-apply, gaano katagal. So, without further ado, sasagutin natin lahat ng tanong nyo na yan. So, yun. Tuloy na po tayo. July 2024, I started sending online application po sa Facebook page ng Everbest Agency. Yun. Since may work ako in the morning, I do the sending at night. Every night, nagsisend ako ng application ko, nagpipill out ako ng e-bio sa Facebook page nila. Walang, walang pahinga, as in, consistent every night, or minsan pag break time ko, lunch break, or pag may spare time ako, nagsisend ako minsan twice a day, minsan nga 3 times a day nagsisend ako. Kasi talagang, since 2022, pangarap ko na talaga makapagtrabaho dito sa Taiwan. Tas yun, after 3 months of sending application online, wala akong natatanggap na response, walang text. Yun, parang dumating sa point na nawalan ako ng pag-asa. Kasi 3 months na tas consistent naman ako, wala akong nare-receive na response. Then, I pray to God. Sabi ko, Lord, will mo ba to? Will mo ba yung pag-apply ko sa Taiwan? Kung will mo, tulungan mo ko and give me a sign. Tapos, after that, ay naramdaman ko na wala, parang there's an urge na ituloy mo lang, mag-send ka lang, do not give up, keep sending. Yun nga, October 20, 2024, I got an email from Everbest. Ini-invite nila ako for interview ng October 24, exam and interview. So yun, dapat 9 AM yung interview namin. So 5:30 andun ako. Excited. Tas yun, 300 applicant kami na nag-exam that time. Yung exam namin is all about English, may English portion, mathematics, abstract. By the way, yung mathematics guys, it's more on PEMDAS and MDAS. Yun, mag-review po tayo doon sa mga merong exam dyan sa Everbest. Tapos after exam, hindi agad nalaman yung result Natapos kami ng 11 AM noong October 24. Inad nila kami sa GC sa Viber. Sabi nila, mag-wait lang daw kami doon ng message nila kasi doon nila ipopost yung list of passers ng exam. Tapos yun, I just wait for few days. October 24, yun, there's a message that pop up from that GC in Viber. Yun, I checked there. Tapos, hinanap ko yung name ko. Yun, so, I was so very happy na andun yung name ko. Sabi ko, thank you Lord, baka nga ito na yun. I-guide niyo po ako further as I go through the process of my application. Tapos yun, out of 300 na nag-exam, 82 passers po kami. Yun, after namin makapasa sa exam, nakatanggap na naman kami ng message sa GC ng kinaumagahan lang, October 25, na invited kami for employers interview ng October 28. Tapos, we need to wear a white t-shirt for the employer's interview. Yun. Yung 82 na nakapasa sa exam, sila din yung isasalang for employer's interview. Tapos yun, nag-start yung interview ng 9, natapos din kami ng 11.
in-advise uli kami na maghintay sa labas ng agency kasi by 1 PM ipopost nila ulit yung list of interview passers. Tapos, diretso orientation na daw yun, company orientation ng 1 PM para dun sa mga nakapasa. After few hours ng pag-aantay yun, may narinig ako mga sumisigaw na yun nga, nakapasa daw sila sa interview. Tapos, inopen ko rin yung Viber ko. Chinek ko kung ako ba passer din, isa sa mga passers. Tapos yun, nag-scroll ako. At first, hindi ko nakita yung name ko. Sabi ko, ay, hindi ako nakapasa. Tapos, nag-scroll pa din ako pababa. Tapos, hindi pala siya alphabetical. Andun yung name ko second to the last sa mga list of passers. Tapos, yun, thank you Lord. Sabi ko, this is it. Although marami pang mga next process. Pero, claim ko na kay Lord na makakapagtrabaho ko sa Taiwan nung araw na nakapasa ako sa interview. Tapos yun, after a week, October 28, naka-selected, diba? After a week, November 5, in-schedule na naman nila kami for medical. Nagbigay na sila ng schedule ng medical namin. Bali, yung medical namin is 6,000 PHP at sa St. Peter Paul Medical Clinic. So, yun, November 7, nag-medical ako. November 13, nag-fit to work. After ko mag-fit to work, diretso visa picture. Tapos, lahat ng lacking documents ko, pinasubmit na din sa akin that day. Tapos yun, by November 15, nag-contract signing kami. November 18, nag-visa appearance or yung tinatawag nilang TECO sa RCBC Plaza. And then, December 6, yun, final briefing. Dito, diniscuss na lahat sa flight namin, flight details, binigay na. And then, finally, ang pinakahintay namin, yun, December 10, ang aming flight schedule. Yun, walang pagsidlad yung saya kasi after 2 years na nag-a-apply, finally makakaalis na din. Pag pinag-pray mo talaga, bukal sa puso mong pinagdasal yung desire ng puso mo, ilapit mo kay Lord yung plano mo, walang imposible, guys. And every time we send application, we apply online or walk-in, samahan po natin ng dasal. Syempre, shout out sa partner ko, Mr. Arben De Lima. Thank you for all the support. Importante din guys na yun, support ng family, ng partner. Yun, huwag mawawalan ng pag-asa kasi pag para sa'yo, pag will ni Lord, pag pinagdasal mo, pag sinamahan mo ng dasal, mas smooth ang lahat. Yun, wag lang tayo mawalan ng pag-asa, apply lang ng apply para sa pangarap. Kasi, guys, I'm telling you, worth it talaga magtrabaho dito sa Taiwan. Kasi yung kita natin dito, sa previous video ko, diba, nag-sahod reveal ako, yung ganong halaga, hindi naman natin ganun kadaling kikitain sa Pinas. So, para sa akin napaka worth it ng pagtatrabaho dito sa Taiwan. And, besides, yun, yung adjustment when it comes to time zone, hindi naman ganun kaano. Kasi, same lang ng oras sa Manila, yung oras dito sa Taiwan. So, wala, parang pumunta ka lang ng probinsya para magtrabaho. So, yun guys, ang daldal ko na, grabe. For the next video, pag-uusapan natin ang tungkol sa interview. Kung paano yung naging setup namin during our interview. Ano-ano yung mga naging question sa amin. Tapos,
bibigyan ko din kayo ng ilang tips kung paano ako nakapasa sa interview, guys. So, yun nga. Thank you so much for watching my video today. See you on my next vlog. Bye-bye!